Sinasabi nila sa inyo na ang stoicismo raw ang susi sa katahimikan at kalakasan, na si Marcus Aurelius at Seneca ang magtuturo sa inyo kung paano maging hindi natitinag kahit anong unos ang dumating. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na ang susi na yan ay pwedeng magkulong sa inyo sa piitan ng kawalang pakialam, na sa likod ng matibay na paninindigan ay may nakatagong mapanganib na bitag na kayang sumira sa inyong mga relasyon, magpababa sa inyong pagkatao, at gawin lang kayong isang passive observer ng sarili ninyong buhay. Ngayong araw, hindi natin pupurihin ang stoicismo. Ilalantad natin ang madilim na bahagi nito. Ipapakita ko sa inyo ang 20 kwento na katagong panganib ng pilosopiyang ito na kadalasang hindi pinag-uusapan. At pangako, pagkatapos ng videong ito, iba na ang magiging tingin ninyo sa mga turo ng mga stoic. Sang-ayon man kayo o hindi, mag-comment na kayo ngayon dahil gusto kong malaman ang inyong opinyon bago tayo magsimula sa ating talakayan. Bago tayo magsimula sa ating pagbusisi, balikan muna natin saglit ang nakaraan. Ang Stoicismo ay nagsimula sa Athens, humigit kumulang sa taong 300 BC. Ang nagtatag nito, si Zeno ng Citium, ay nagturo na ang daan tungo sa kaligayahan o eudaimonia ay sa pamamagitan ng pamumuhay na naaayon sa kalikasan at sa rason. Ang pangunahing ideya ay simple pero matalino. Hindi natin kontrolado ang mga panlabas na pangyayari, ang pagkakasakit, kahirapan o ang opinyon ng ibang tao. Pero kontrolado natin ang ating reaksyon sa mga ito. Ito ang tinatawag na dichotomy of control o paghihiwalay ng kontrol. Napakalakas pakinggan, di ba? Ang mga stoic tulad ni na Epictetus, Seneca at ang emperor na si Marcus Aurelius ay nag-iwan ng mga isinulat na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyon hanggang ngayon. Sa modernong mundo na puno ng gulo at kawalan ng kasiguraduhan, ang ideya ng panloob na kapayapaan at pagkontrol sa sariling pag-iisip ay mas sumikat pa ngayon kaysa noon. Pero nasa popularidad na rin ito nakatago ang unang panganib, ang simplifikasyon or sobrang pagpapadali. Ang magagandang ideya mula sa nakaraan ay inaalis sa konteksto at ginagawang mga madaling matandaang quote para sa social media. Nawawala ang lalim at higit sa lahat, nawawala ang mga babala nito. Ang una at pinakamapanganib na bitag ay ang pagbaluktot sa tunay na kahulugan ng Stoicism. Ang turo ng Stoicism ay pamahalaan ang ating emosyon, hindi ito pigilin o supilin. Pero sa praktika, para sa marami, nagiging matinding digmaan ito laban sa sarili. Dahil sa mga nababasa nila sa popular na artikulo, iniisip ng isang tao na ang pagkakaroon ng galit, lungkot o takot ay tanda ng kahinaan o hindi ito pang stoic. Sa halip na danasin ng emosyon, intindihin ang pinagmulan nito at baguhin ito, sinisimulan niya itong ibaon. Nagsusuot siya ng maskara ng pagiging kalmado. Pero ano ang nangyayari sa loob? Hindi nawawala ang emosyon, para lang itong nakabiting spring na patuloy na nag-iipon ng tensyon at puwersa. Ang kalungkutan na hindi na ilabas ay nagiging depresyon. Ang galit na pinipigilan ay nagiging pasibong agresyon o iba pang sakit na galing sa isip. Isipin mo ang isang pressure cooker na sinarhan ang lahat ng balbula. Kahit anong pilit mong pigilin, maaga o huli, sasabog ito. Ganyan din ang taong patuloy na sumusupil sa nararamdaman. Isang araw, bigla siyang bibigay at masasaktan niya ang sarili pati na ang mga tao sa paligid niya. Hindi ito kalakasan. Isa itong time bomb na naghihintay ng tamang oras. Ang tunay na stoic ay tinitingnan ng emosyon, parang ulap lang na dumadaan sa langit. Hindi niya ito hinahayaang kontrolin siya, pero hindi rin niya ipinagkukunwari na wala ito. Mula sa unang bitag,
Natural na lumalabas ang pangalawa, ang emosyonal na paglayo sa mga mahal sa buhay. Isipin mo ito, umuwi ang partner mo galing sa trabaho na balisa dahil may problema. Ang hanap niya sa iyo ay suporta, pakikiramay at yakap. Pero ikaw, bilang isang tunay na stoic, sasabihin mo, external event lang yan. Wala yan sa kontrol mo. Huwag mong hayaang sirain yan ang iyong kapayapaan. Sa teknikal na aspeto, tama ka sa pananaw ng pinasimpleng stoicism. Pero, sa pananaw ng pagiging tao, kakabuo mo lang ng isang pader sa pagitan ninyong dalawa. Tinanggihan mo ang empatya, ang pakikiramay, ang mga bagay na bumubuo sa ating pagkatao at nagpapatibay ng malalim na relasyon. Kapag ang kaligayahan mo ay nagiging preferred indifferent lang sa partner mo at ang sakit na nararamdaman niya ay simpleng impresyon lang, diyan na nagsisimulang mamatay ang relasyon. Titigil na sa pagbabahagi ng sikreto sa iyo ang mga tao dahil alam nilang malamig na rasyonalidad lang ang matatanggap nila imbes na mainit na pagtugon. Maaari kang maging isang perpektong makina na taga-solusyon ng problema, pero mauuwi ka naman sa ganap na pag-iisa. Ang stoicism, kapag nagamit sa masamang paraan, ay nagtuturo sa iyong magtayo ng kuta sa loob ng sarili mo. Pero nakakalimutan nitong bigyan ka ng babala na baka wala ng labasan mula sa kutang iyon para makipag-ugnayan sa ibang tao. Ang ikatlong panganib ay ang pagyabong ng pagiging pasibo at fatalismo. Ang tanyag na konsepto ng dichotomy of control na nagsasabing mag-focus ka sa kaya mong kontrolin at tanggapin mo ang hindi mo kaya ay isang sandatang may dalawang talim. Sa isang banda, nakakatulong ito upang hindi natin sayangin ang ating lakas at emosyon sa maliliit na bagay. Ngunit sa kabilang banda, maaari itong maging perpektong dahilan para manatili tayong walang ginagawa. Narito ang ilang halimbawa. Bakit ko pa susubukang baguhin ang sistema sa kumpanya kung magdidesisyon pa rin naman ang pamunuan? Wala na iyan sa aking kontrol. O kaya naman, bakit ko palalabanan ang kawalang katarungan kung bahagi lang naman yan ng takbo ng mundo? Ang tao ay humihinto sa pagiging aktibong gumagawa at nagiging pasibong tagamasid na lang. Tinatanggap niya ang mga bagay na hindi naman dapat tanggapin. Sa halip na palawakin ang kanyang impluensya, kusa pa niyang iniuurong ito sa pinakamaliit na level. Nagdudulot ito ng pagkabinbin or stagnation. Naglalaho ang mga ambisyon at nawawala ang kagustuhang baguhin ang mundo para sa ikabubuti ng lahat. Ang natitira na lang ay ang tahimik na pagtanggap sa lahat ng nangyayari. Ngunit, naging pasibo ba si Seneca na isang tagapayo ng emperador? O kaya si Marcus Aurelius na namuno sa isang malawak na imperyo? Hindi. Kumilos sila. Ngunit ang modernong pop stoicism ay madalas nagtutulak ng apatya at katamaran sa ilalim ng balabal ng karunungan. Ang ikaapat na punto ay ang panganib na tuluyan nang mawala ang sarap ng buhay. Tinuturuan tayo ng mga stoic na maging handa sa pagkawala o pagkabigo. Ang praktika ng premeditatio malorum o ang paunang pag-iisip sa mga posibleng masasamang mangyayari ay dinisenyo para patibayin tayo laban sa mga pagsubok. Iniisip mo na ang pagkawala ng trabaho, ang pakikipaghiwalay sa minamahal, o ang pagkakasakit. Ang layunin ay, pagdating ng mga ito, handa ka na. Pero paano kung sumobra ka? Kung patuloy kang nagpo-focus sa mga negatibong sitwasyon, nanganganib kang hindi napahalagahan ang mga bagay na nasa iyo ngayon. Sa halip na mag-enjoy sa pakikipagkita sa kaibigan, iniisip mo, balang araw, mag-aaway kami o mamamatay siya. Sa halip na magsaya sa tagumpay, sinasabi mo sa sarili mo, panandalian lang ito, baka gumuho ang lahat mamaya. Ang tuwa, galak, sigla,
at lahat ng maliliwanag at positibong emosyon ay tila nagiging mapanganib dahil sa huli, pwedeng sundan ito ng matinding sakit ng pagkadismaya. Sa huli, nagiging matabang at walang kulay ang buhay mo. Hindi ka man masyadong nagdurusa, pero hindi ka rin naman talaga masaya. Nabubuhay ka sa isang gray zone ng emosyonal na kawalang pakialam na maling akala mong katahimikan o kapayapaan. Pero tandaan, ang buhay ay ang buong spectrum ng emosyon. Ang ipagkait sa sarili ang positibong bahagi nito para lang sa ilusyon ng kaligtasan ay isang napakalaking pagkakamali. Ikalimang nakatagong panganib, ang paglago ng kayabangan at panghuhusga. Ang taong nagsisimulang mag-practice ng stoicism ay madalas na nakakaramdam na mas mataas siya kaysa sa iba. Tinitingnan niya ang mga taong nagre-react ng matindi, na labis na nag-aalala sa maliliit na bagay, at sa loob-loob niya, iniisip niya, kawawa naman sila. Sila'y mga alipin ng kanilang damdamin. Hindi nila maintindihan na ang lahat ng ito ay panlabas at walang halaga. Lumilitaw ang isang banayad at kung minsan ay garapal na pakiramdam ng pagiging nakahihigit. Nagsisimula siyang mangaral, magbigay ng mga payong hindi naman hiningi, at husgahan ang hindi stoic na pag-uugali ng iba. Humahantong ito sa social isolation. Walang gustong makihalubilo sa taong nagpaparamdam na sila'y minamaliit. Walang may gusto sa taong tumitingin sa kanila ng mayabang. Sa halip na magbigay ng respeto dahil sa kanyang pagiging kalmado, ang ganyang stoic ay nagdudulot lamang ng matinding inis. Nakakalimutan niya ang pinakamahalagang prinsipyo, ang pagkakaroon ng empathy o pag-unawa sa kalagayan ng iba. Hindi niya sinusubukang intindihin kung bakit ganoon ang reaksyon ng ibang tao or kung ano ang nasa likod ng kanilang emosyon. Sa halip, binabansagan niya lang itong hindi makatwiran. Ang ironiya rito, ang mismong stoicism ay naghihikayat ng kababaang loob at pagtatrabaho sa sarili, hindi ng panghuhusga sa iba. Ngunit ang pagmamataas ay isang napakalakas na simbuyo at madali itong magbalat kayo bilang isang pilosopikal na kabutihan. Ang pang-anim na disbentaha na maaaring ikagulat mo ay ang pagpapabaya sa pisikal na kalusugan. Ayon sa turo ng Stoicismo, ang sakit daw ay pawang pakiramdam lamang at mas mahalaga ang pananaw natin dito kaysa sa sakit mismo. Ang katawan ay panandalian, pero ang espiritu ay walang hanggan. Sa teorya, nakakatulong ito para madali mong tiisin ang anumang hirap. Pero sa praktika, maaari itong humantong sa pagsasawalang bahala sa napaka-importanting sinyalis na ipinapadala ng ating katawan. May masakit ba sa iyo? Kung magiging tugon mo, pakiramdam lang yan, mas matibay ako dyan. Nakakaramdam ka ba ng matinding pagod? Katamlayan yan na kailangan mong lampasang gamit ang lakas ng loob. Ang resulta, hihinto ang tao sa pakikinig sa sarili niyang katawan. Maaari niyang hindi mapansin ang mga unang sintomas ng malubhang sakit, aabuti ng sarili sa punto ng burnout, at baliwalain ang pangangailangan para sa pahinga at tamang nutrisyon. Tinuturing niya ang kanyang katawan na parang isang matigas na asno na kailangang bugbugin para umusad sa halip na isang tapat na partner na dapat alagaan. Ang totoo, ang mga dakilang Stoics ay hindi naman nagturo ng pagpaparusa sa sarili. Si Seneca mismo ay marami ring isinulat tungkol sa kahalagahan ng pagiging katamtaman at pag-aalaga sa sarili. Ngunit ang modernong interpretasyon ay madalas mapunta sa labis na pagiging extreme. Labanan ng sakit, baliwalain ang hirap, na sa huli ay magdudulot lang ng masasamang epekto sa ating kalusugan. Ang ikapitong bitag ay ang tinatawag nating toxic self-reliance or nakalalasong pagiging labis
na umaasa lang sa sarili. Pinapahalagahan ng Stoicismo ang pagkakaroon ng panloob na lakas at pagiging hindi umaasa sa mga pangyayari sa labas. Maganda itong ideya, ngunit kapag dinala sa kasobrahan, nagiging isang pagtanggi ito sa anumang tulong. Ang paniniwala ng ganitong tao ay, kailangan kong harapin ang lahat ng mag-isa. Ang paghingi ng tulong ay parang pag-amin na mahina ka at umaasa sa ibang tao. Kapag ang taong ito ay nakaranas ng matinding pagsubok tulad ng financial crisis, depresyon, o problema sa relasyon, siya ay nagkukulong sa sarili. Hindi niya ibinabahagi ang kanyang pinagdadaanan sa mga kaibigan, hindi siya nagpapakonsulta sa profesional, at hindi siya humihingi ng suporta sa pamilya. Pilit niyang inaahon ang sarili mula sa kumunoy ng nag-iisa. Pero madalas, lalo lang siyang lumulubog. Tayo ay mga sosyal na nilalang. Ang pangangailangan natin para sa suporta at tulungan ay nakatanim na sa ating kalikasan base sa ebolusyon. Ang pagtanggi rito ay paglabag sa ating sariling kalikasan. Ang marunong humingi ng tulong sa tamang oras ay hindi senyales ng kahinaan, kundi tanda ng karunungan at lakas. Ang tunay na pagiging self-reliant ay hindi nangangahulugang hindi ka na kailangan ng ibang tao. Sa halip, ito ay ang pagtatatag ng malusog at interdependent na relasyon, kung saan pareho kang makakatulong at makakatanggap ng tulong. Ang pangwalo at lalong napapanahong panganib ay ang paggamit ng pilosopiya para bigyang katwiran ang anumang uri ng kawalang katarungan sa lipunan. Kapag ang stoic na ideya ng pagtanggap sa mga bagay na hindi natin mababago ay inilapat sa mga problema ng lipunan, nagiging delikadong lason ito. Nagsisimula itong maging ganito. Oo, may korupsyon, kahirapan, at diskriminasyon sa mundo. Pero hindi ko yan kontrolado. Ang trabaho ko lang ay panatilihin ang aking panloob na kapayapaan at maging matuwid sa maliliit kong ginagawa. Ang ganitong pilosopiya ay nagiging kagamitan upang maging sunod-sunuran ka sa anumang uri ng paniniil o tiraniya. Sa halip na ipaglaban ang sarili niyang karapatan at ng iba, mas pinipili ng tao ang manahimik at magkulong sa sarili niyang mundo. Lumalayo siya sa politika, sa mga pagkilos ng lipunan, at sa lahat ng makakagambala sa kanyang kapayapaan. Pero matatawag mo bang kabutihan ang tahimik na panunood sa pagdurusa ng iba at ikaw pa ang magpapakalma sa sarili mo dahil ang problema ay panlabas lang? Ang pag-iisip na ito ay sumasalungat sa mismong ideya ng Stoic cosmopolitanism, na tayong lahat ay mamamayan ng iisang mundo at may pananagutan sa isa't isa. Ang pagbalewala sa kawalang katarungan sa ilalim ng maskara ng pilosopikal na kapayapaan ay hindi karunungan. Ito ay pakikipagsabwatan dahil sa pananahimik at kawalang kilos. Ang pangsyam na bitag o hadlang ay ang tinatawag nating pandaraya sa sarili gamit ang isip or intellectual self-deception. Ang Stoicism ay isang pilosopiyang napakaluhikal. Hinihikayat tayo nitong suriin ang ating mga isip, hanapin ang mga kamalian sa luhika, at palitan ang mga hindi makatwirang paghatol ng mga makatwiran. Ngunit ang ating isip ay dalubhasa sa paggawa ng mga ilusyon, kaya nating paniwalain ang sarili natin sa kahit anong gusto natin. Halimbawa, may tao na takot magsalita sa harap ng publiko. Sa halip na aminin ang takot at harapin ito, sasabihin niya sa sarili, ang opinyon ng ibang tao ay walang halaga. Wala akong pakialam sa iisipin nila. Hindi niya nalampasan ang takot niya. Nakahanap lang siya ng magandang pilosopikal na rason para bigyan ng katwiran ang sarili niyang wala siyang kailangang gawin. O kaya, naiinggit siya sa tagumpay ng kanyang kasama sa trabaho. Sa halip na aminin ng inggit
at tuklasin ang ugat nito, ipipilit niya, ang yaman at kasikatan, mga panlabas na bagay lang yan. Hindi iyan ang susi sa tunay na kaligayahan. Hindi ito pagtatrabaho sa emosyon. Ito ay pagtatago lang sa likod ng mararangal na dahilan. Sa huli, hindi ka nagiging mas matalino. Natututo ka lang magsinungaling ng napakahusay sa sarili mo gamit ang mga salita ng Stoicism bilang panangga or panakip sa iyong mga kahinaan at takot. Ang pangsampu at huling problema, ito ang pagkalumpo ng perfeksyonista. Ang maging isang pantas tulad ni na Socrates o Zeno ay ang perpektong imahe na hinahangad ng isang Stoic. Nais niyang maging ganap na makatuwiran, walang emosyon, at laging mabuti, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Pero ito ay isang ideal na imposibleng abutin. Tao tayo, hindi tayo mga Diyos. Nagkakamali tayo. Minsan nagkakasakit at nagpapadala sa ating mga emosyon. At dito naghihintay ang bitag ng perfeksyonista. Pagkatapos ng bawat reaksyon na di-stoic, halimbawa, isang biglaang galit o matinding lungkot, sinisimulan niyang pahirapan at punahin ang sarili. Hindi ako magaling na stoic. Ako ay isang bigo. Kailanman, hindi ko maabot ang karunungan. Sa halip na magpakita ng pag-unawa at habag sa sarili, matutumula sa pagkakamali at magpatuloy, nalulugmok siya sa kawalan ng pag-asa at pagiging kritikal sa sarili. Ito ay lumilikha ng isang masamang siklo. Habang mas pinipilit niyang maging perpekto, mas madalas siyang bumabagsak at mas lalo niyang kinasusuklaman ng sarili. Ang resulta, ang pilosopiya na dapat sanay nagdala ng kapayapaan ay nagiging pinagmumula ng matinding stress at pagkadismaya sa sarili. Ang kabalintunaan ay itinuro mismo ng mga Stoic ang pagiging mapagbigay sa kahinaan ng tao. Kasama na ang sarili nating kahinaan. Ang ika-11 bitag ay nakatago sa maling pagkakaintindi natin sa salitang apathy. Sa kasalukuyan, ang apathy ay nangangahulugang kawalan ng pakialam, pagiging matamlay, or pagkawala ng gana sa buhay. Ngunit para sa mga sinaunang Stoic, ang apatheia ay may mas malalim na kahulugan. Ito ang kalayaan mula sa pathos o ang pagkalaya mula sa mga irasyonal at di makabuting damdamin tulad ng labis na galit, matinding takot at pagkainggit. Hindi naman ibig sabihin nito, kailangan mong itigil ang lahat ng pakiramdam. Kinikilala ng mga Stoic ang tinatawag na eupatheia, ang mabubuti at makatwirang emosyon, tulad ng tunay na kaligayahan mula sa paggawa ng tama, pag-iingat na batay sa luhika, at ang pagkakaroon ng kagustuhang tumulong. Pero kadalasan, nalilito ang modernong pop Stoic sa dalawang konsepto na ito. Hahabulin niya ang apathy sa karaniwang kahulugan nito. Ang gusto niya, maging siya yung taong hindi na apektuhan, hindi na nababagabag, at hindi na nasasaktan. Ang ambisyon niya, maging isang emosyonal na bato. Ang resulta, gaya ng napag-usapan na natin, mawawala sa kanya hindi lang ang mga negatibong damdamin, kundi pati na rin ang mga positibong karanasan. Ang makakamtan niya ay hindi matalinong pamamahala sa emosyon, kundi simpleng emotional burnout lamang. Ang mali niya, inaakala niyang ito na ang rurok ng kanyang pag-unlad sa filosofiya. Napakanipis nito, pero ito ang kritikal na pagkakaiba. Ang hindi pag-intindi dito ay tiyak na magdadala sa atin sa walang katapusang kalituhan. Ang pang-12 punto ay ang panganib na manatiling nakakulong sa nakaraan. Malaki ang binibigay na diin ng Stoicism sa pagtanggap. Kung ano ang nangyari, nangyari na. Wala na sa iyong kontrol iyan. Huwag ka nang magdalamhati pa dyan. Napakaganda
at napakabuting payo iyan para hindi tayo masyadong mag-focus sa maliliit na pagkabigo. Pero, pagdating sa mas mabibigat na psychological trauma, nakakasama ang ganitong pananaw. Ang sabihan lang ang sarili ng tanggapin mo na lang yan at mag-move on ka na ay hindi sapat. Ang trauma ay hindi lang simpleng alaala. Isa itong sugat sa ating psyche or pag-iisip na umaapekto sa kasalukuyan. Hindi lang simpleng pagtanggap ang kailangan nito, kundi mas malalim na pagproseso, kadalasan sa tulong ng isang espesyalista, ang pagtatangkang stoicize ang trauma mo na kung saan ay pilit mong binabaliwala at pinipilit tanggapin gamit lang ang talino, ay maaaring mauwi sa pagka-repress lang nito sa subconscious. Mula roon, tuloy-tuloy pa rin itong makakaapekto sa buhay mo, pero sa paraang hindi halata, sa pamamagitan ng anxiety, depression, at mga problema sa relasyon. Ang balewalain, ang nakaraan, gamit ang dahilan ng stoic acceptance ay parang paglalagay lang ng plaster sa isang malalim at impektadong sugat. Sa labas, mukhang maayos ang lahat, pero sa loob, may nagaganap ng mapanirang proseso. Ang ikalabintatlong bitag ay ang pagbalewala sa kahalagahan ng mga panlabas na bagay. Tinatawag ng mga Stoiko ang kalusugan, kayamanan at magandang reputasyon na mas pinipiling walang halaga, preferred indifference. Ibig sabihin, mas mainam na mayroon ka nito kaysa wala, ngunit hindi ito ang batayan ng ating kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan, ayon sa kanila, ay matatagpuan lamang sa kabutihan o birtud. Maganda ang ideyang ito sa teorya, pero sa totoong buhay, maaari itong magdala ng matinding problema. Ang isang taong lubos na nalooban ng konseptong ito ay maaaring huminto sa pagpupursigi na pabutihin ang sarili niyang kalagayan sa buhay. Masasabi niya, bakit pa ako hihingi ng dagdag sweldo? Wala namang halaga ang pera. O kaya, bakit pa ako magpapatingin sa doktor? Panlabas lang naman ang kalusugan. Gagamitin niya ang mataas na pilosopiyang ito para bigyang katwiran ang kanyang kahirapan o kawalang ayos sa buhay. Pero magpakatotoo tayo, napakahirap na maging matuwid at manatiling kalmado kung wala kang maipakain sa iyong mga anak o kung ikaw ay pinahihirapan ng matinding sakit. Ang pagkakaroon ng pangunahing kaginhawaan at seguridad ay hindi luho. Isa itong esensyal na kondisyon para tayo ay makapamuhay ng maayos at oo, kasama na rito ang kakayahan nating mag-isip ng pilosopikal. Ang ganap na pagbaliwala sa halaga ng panlabas na biyaya ay para lang sa mga santo o kaya naman sa mga mapagkunwari. Para sa karamihan ng tao, isa itong pananaw na hindi makatotohanan at nakakapinsala pa. Ang ikalabing-apat na panganib ay ang pagbabaliwala o pagpapawalang halaga sa ating intuisyon at pagkamalikhain. Ang stoicismo ay ang kaharian ng logos, ng purong rason. Lahat ng bagay ay kailangang isailalim sa masusing lohikal na pagsusuri. Ang mga biglaang pag-ooza, intuitive insights, ang mga biglaang pagsiklab ng inspirasyon, ang mga emosyonal na reaksyon sa sining. Lahat ng ito ay tinitingnan ng may pagdududa bilang di makatwirang mga bagay. Ang taong sumusunod sa landas na ito ay nanganganib na maging isang tuyot na tao, isang naglalakad na kalkulador. Hindi na niya pinagkakatiwalaan ang kanyang panloob na tinig, na madalas ay nagbibigay ng tamang solusyon ng mas mabilis kaysa sa pinakakomplikadong lohikal na pagsusuri. Maaari niyang mawala ang kakayahang mag-enjoy sa tula, musika at pagpipinta dahil hindi niya malohikal na maipaliwanag kung bakit maganda ang mga ito. Ang mga malikhaing tao na sumusubok mamuhay sa ilalim ng mahigpit na alituntunin ng stoicismo ay maaaring makaranas ng krisis sa pagkamalikhain. Ito ay dahil ang sining
ay pinatitibay ng emosyon, ng kusang loob na pagkilos, spontaneity, at ng pagiging di makatwiran, lahat ng bagay na sinisikap kontrolin ng stoicismo. Ang buhay na walang intuisyon at pagkamalikhain ay nagiging patag at walang balanse. Tayo ay hindi lamang nag-iisip ng mga nilalang, kundi tayo rin ay may damdamin at may intuisyon. Ang pagputol sa mga bahaging ito ng ating sarili ay nangangahulugan ng pagpapahina o pagpapababa ng ating sariling kalikasan. Ang panglabinlimang punto ay maaaring maging kontrobersyal pero napaka-importante nito. Ito ay ang pagbaliwala sa mga problemang pangsistema. Sobrang individualista ang Stoicism. Nakatuon ito sa kung ano ang magagawa ng isang tao para sa sarili niyang kabutihan. Baguhin mo ang pananaw mo at magbabago ang buhay mo. Napakaganda nitong gumana sa micro level. Pero kapag naharap tayo sa mga problema ng sistema, tulad ng hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya, matinding polusyon, o di perpektong sistema ng kalusugan, hindi sapat ang pagbabago lang ng pananaw. Kung ang isang tao ay nagtatrabaho sa 3 trabaho para lang mabuhay, ang payo na baguhin mo lang ang pananaw mo sa kahirapan ay parang pang-iinsulto. Kung ang lungsod ay nalulunod sa usok, ang pagme-meditate para tanggapin ang maruming hangin ay hindi maglilinis ng baga. Ang Stoicism, sa tanyag nitong bersyon, ay madalas na hindi pinapansin ang katotohanan na malaki ang epekto ng panlabas na kondisyon. Isinasalin nito ang lahat ng responsibilidad sa individual, inaalis ito sa sistema. Nagre-resulta ito sa pagtigil ng mga tao sa paghingi ng tunay na pagbabago mula sa gobyerno at mga korporasyon. Sa halip, nagkukulong sila sa kanilang panloob na tanggulan habang gumuguho ang panlabas na mundo. Ito ay isang komportabling pilosopiya para sa mga ayaw magbago ng anuman sa lipunan. Ang ikalabing-anim na bitag ay ang matinding pagiging masalimuot at pagkakasalungat ng mga orihinal na teksto. Sa halip na basahin ang mismong mga gawa ni na Marcus Aurelius o Epictetus, mas pinipili ng maraming modernong nag-aaral ng Stoicismo ang mga buod or paraphrase nito na mababasa sa popular na mga libro or blog. At ito, gaya ng sabi nga, ay lubhang magkaiba. Ang orihinal na mga teksto ay masalimuot at mahirap intindihin dahil isinulat ang mga ito sa isang kultural at historical na panahong lubhang naiiba sa kasalukuyan. Mayroon itong mga punto na sa ating panahon ay tila kakaiba o di kaya ay nakakabigla. Halimbawa, ang kanilang mga pananaw sa pagkaalipin, slavery, o ang pagtingin sa pagpapakamatay, suicide, bilang isang marangal na opsyon. Kung wala kang sapat at malalim na pag-unawa sa konteksto, madaling mag-cherry pick ng isang sipi na nababagay sa iyo at doon mo ibabase ang iyong buong pilosopiya habang kinalilimutan ang ibang bahagi. Higit pa rito, ang mga Stoic mismo ay nagtatalo-talo sa isa't isa at mayroon silang magkakaibang pananaw sa maraming bagay. Ang Stoicismo ay hindi isang monolithic o iisang doktrina lang, kundi isa itong buhay at nagbabagong tradisyong pilosopikal. Ang pagtatangka na gawin itong isang koleksyon lang ng 5 hanggang 10 simpleng patakaran ay parang pagputol sa kaluluwa nito at pagtanggal sa orihinal nitong lalim. At ang pagsunod sa ganyang mga pinasimpleng tuntunin tulad ng ating natalakay na ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa pakinabang. Ang pang-17 panganib ay ang maling pagkakaintindi sa kahulugan ng birtud o kagalingan. Para sa mga Stoic, ang birtud ang tanging tunay na kabutihan. Pero ano ba talaga ang birtud? Tinukoy nila ito sa pamamagitan ng 4 na pangunahing katangian: karunungan, katarungan, katapangan, at pagpipigil sa sarili.
Ang problema, sa kasalukuyang panahon, napakalawak na ng interpretasyon sa mga konseptong ito. Ano ba ang katarungan? Para sa isa, ito ay pantay na pagkakataon para sa lahat. Para naman sa iba, ito ay ang karapatan ng mas malakas. Ano ang katapangan? Sa paningin ng isa, ito ay ang pagpunta sa giyera. Para sa iba, ito ay ang pagtanggi sa karahasan. Kung wala tayong malinaw na moral na gabay, mula man sa kultura, relihiyon, o sarili nating konsensya, ang ideya ng pamumuhay ng may birtud ay talagang nagiging malabo. Ang isang tao ay maaaring gumawa ng mga kadudadudang bagay at bigyang katwiran ang mga ito sa pamamagitan ng sarili niyang pagpapakahulugan sa stoic na birtud, isang interpretasyong sadyang pabor lang sa kanya. Halimbawa, ang isang malupit na boss ay maaaring ituring ang kanyang ugali bilang pagpapakita ng katapangan at katarungan dahil di umano'y sinasabi niya ang totoo ng harapan at hinihingi ang pinakamataas na performance sa lahat. Sa ganitong paraan, ang filosofiya ay nagiging panakipbutas lang upang bigyang katwiran ang sarili niyang mga pagkukulang. Ang ika-18 punto ay tungkol sa panganib na maging sobrang boring at madaling hulaan. Ang isang taong pilit na sinasala ang lahat ng kanyang reaksyon sa pamamagitan ng matinding rason na laging naghahangad ng katahimikan at umiiwas sa matinding emosyon ay maaaring maging lubhang walang kwentang kausap o kapartner. Wala sa kanya ang tinatawag na spontaneity, walang spark, at walang bigla ang mga bugso ng damdamin. Lahat ng reaksyon niya ay kalkulado at laging nakabatay sa rason. Maaaring maging maaasahan siya, pero bihira kang sumaya kapag kasama siya. Hindi siya magkukuwento ng walang kapararakang biro. Hindi siya sasama sa anumang kalokohan at hindi siya makikitang sumasayaw sa ulan. Siya ay parang batas na naglalakad. Ang relasyon sa ganitong tao ay parang business partnership, hindi isang buhay at masiglang pag-iibigan. Mahal natin ang mga tao hindi lang dahil sa kanilang pagiging maaasahan or pagiging rasyonal, kundi pati na rin sa kanilang mga kahinaan, sa kanilang mga kakaibang gawi, at sa kakayahan nilang sorpresahin tayo. Ang sobrang pagiging stoic ay makakakuha sa kanya ng lahat ng magagandang katangiang ito. Nagagawin siyang isang perpektong gumagana ngunit walang kaluluwang mekanismo. Sino ba naman ang gugustuhing makasama sa buhay ang isang robot kahit pa napakabuti nito? Ang panglabinsyam na panganib ay ang kawalan ng ritual at komunidad. Karamihan sa mga sistemang espiritual at pilosopikal ay nag-aalok sa kanilang mga tagasunod hindi lamang ng mga ideya, kundi pati na rin ng tiyak na mga praktika, ritual, at higit sa lahat, ang pakiramdam ng pagiging kabilang sa isang komunidad ng mga taong may iisang pananaw. Napakalaking suporta nito. Subalit, sa Stoicismo, lalo na sa modernong bersyon na tinatawag nating DIY or do-it-yourself, wala nito. Naiwan ng isang tao na nag-iisa, kasama ang mga libro at sarili niyang kaisipan. Wala siyang mentor o tagapayo na makakausap tungkol sa mga komplikadong sitwasyon. Wala siyang komunidad na sasagip o susuporta sa kanya kapag dumarating ang kahirapan. Lahat ng praktika tulad ng paggawa ng journal o meditasyon ay ginagawa niya ng mag-isa. Nangangailangan ito ng matinding disiplina sa sarili at malalim na kamalayan, mga katangian na hindi lahat ay taglay. Kung walang panlabas na suporta at feedback, napakadaling maligaw, magkaroon ng maling interpretasyon sa isang konsepto o tuluyang mahulog sa isa sa mga bitag na pinag-usapan natin. Maaaring gumugol ang isang tao ng maraming taon sa paggawa ng isang bagay na inaakala niyang stoicismo, ngunit sa totoo lang, pinapalala lang nito ang kanyang mga problema.
At heto na ang huli, ang ika-20, at siyang pinakaseryosong babala. Ang Stoicism ay nagiging kapalit ng tunay na psychotherapy. Isipin mo ito, ang isang taong may matinding depression, anxiety disorder, o kaya ay may trauma, ay nagbabasa na ang Stoicism daw ang makakatulong sa kanya para kontrolin ang emosyon niya. Sinasabi niyang ito na ang kanyang kaligtasan. Nagsisimula siyang gumamit ng mga Stoic techniques, pero hindi gumaganda ang pakiramdam niya. Sa halip, lalo pa itong lumalala. Bakit? Simple lang, hindi medisina ang pilosopiya. Ang Stoicism ay magandang pandagdag lang kung maayos naman ang iyong mental health. Makakatulong ito sa pagharap sa pang-araw-araw na stress. Ngunit hindi ito dinisenyo para gamutin ang mga clinical condition. Ang seryosong problema sa pag-iisip ay nangangailangan ng tulong ng profesional, isang psychotherapist o psychiatrist na makakapagbigay ng tamang diagnosis at nararapat na gamutan. Ang pagtatangkang gamutin ang depresyon gamit ang mga quotes ni Marcus Aurelius ay parang ginagamot mo ang bali ng buto gamit lang ng dahon ng saging. Hindi lang ito walang epekto, kundi delikado pa dahil nasasayang ang mahalagang oras na sana ay ginamit na sa tunay na pagpapagamot. Ang Stoicism ay instrumento lamang para sa espiritu, pero hindi ito surgical knife para sa may sakit na kaluluwa. Kaya, ano nga ba ang ating napagtanto sa huli? Ang Stoicismo na madalas ipinapakilala bilang universal na lunas o pambato sa lahat ng problema sa buhay ay sa katunayan isang komplikado at makapangyarihang instrumento na dapat gamitin ng may matinding pag-iingat. Tinalakay natin ang 20 potensyal na panganib nito, mula sa matinding pagpigil ng damdamin at paghihiwalay sa lipunan hanggang sa paggamit nito para bigyang katwiran ang kawalan ng pagkilos at pagpapabaya sa sariling kalusugan. Ngunit, narito ang pinakamahalagang punto. Ang lahat ng panganib na ito ay hindi kasalanan ng mismong pilosopiya. Kasalanan ito ng simpleng pagkakaintindi, pagbaba ng kalidad ng pagtuturo, at maling paggamit nito. Ang stoicismo ay hindi tungkol sa pagiging isang robot na walang damdamin. Ito ay tungkol sa pagiging mas mahusay na bersyon ng iyong sarili. Matalino, matapang, at may habag. Ngunit ang daan patungo rito ay hindi sa pamamagitan ng bulag na pagsunod sa mga kasabihan, kundi sa malalim na pag-unawa, pagsusuri sa sarili, at higit sa lahat, pagiging makatao. Huwag mong gawing dogma at kulungan ng iyong isip ang pilosopiya. Gamitin mo ito bilang isang kompas, ngunit huwag mong kalimutang tumingin sa mga bituin at makinig sa iyong puso. Salamat sa inyo sa panonood ng video na ito hanggang sa huli. Kung ito ay nagpaisip sa inyo, pakipindot ang like at mag-subscribe sa channel. Ngayon, ito ang pangunahing tanong ko sa inyo. Alin sa mga binanggit na panganib ng stoicismo ang sa tingin ninyo ang pinakatotoo at pinakaakma? O baka naman, lubos kayong hindi sumasang-ayon sa aking kritisismo? Isulat ang inyong opinyon sa comments section. Magkaroon tayo ng tunay na diskusyon.